Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagresulta ng pagkakasabat ng iba't ibang kontrabando sa isinagawang Oplan Greyhound ng mga membro ng Misamis Occidental Police Provincial Office sa Misamis Occidental Provincial Reformatory Jail. Layunin ng operasyon na masiguro ang kaligtasan ng bawat person deprived of liberty o PDL, jail personnel at publiko. Police Corporal Rapi Cobrero magbabalita. Hinalughog ng mga tauhan ng Misamis Occidental Police Provincial Office at nakumpiska sa mga preso sa Misamis Occidental Provincial Reformatory Jail ang iba't ibang kontrabando tulad ng cellphone, sigarilyo at mga patalim kasunod ng isinagawang Oplan Greyhound nitong Mayo 11, 2026. Pinangunahan ang operasyon ni Police Lieutenant Colonel Mardy M. Hortillosa II sa ilalim ng superbisyon ni Police Colonel Rinaldo M. Maclang, katuwang ang mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Company at Oroqueta City Police Station sa pamumuno ni Police Major Adrian A. Nalua at may koordinasyon sa jail warden na si Mr. Stephen Sian M. Daral. Sa paghahalughog ng PNP, na-recover ang improvised tattoo marker, 10 Android cellphones, 3 keypad phones, 53 pakete ng iba't ibang brand ng sigarilyo, 3 set ng playing cards, 10 improvised bladed weapons at cash na naghahalagang 58,795. Layunin ng Oplan Greyhound na matiyak ang kaligtasan ng mga persons deprived of liberty, jail personnel at publiko sa pamamagitan ng pagkumpiska ng mga gamit na maaring magdulot ng banta sa kaayusan at seguridad sa loob ng kulungan. Muling tiniyak ng Misamis Occidental PPO na patuloy na pagpapatupad ng mas pinaigting na intelligence monitoring at law enforcement operations upang maiwasan ang anumang iligal na aktibidad sa loob ng mga detention at reformatory facilities. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Proten Misamis Occidental Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Rapi P. Cubero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Cobrero. Magkaagapay ang Bolinay Municipal Police Station, Abra Police Provincial Office at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagsasagawa ng 2 araw na Retooled Community Support Program Field Immersion bilang bahagi ng patuloy na paghahatid ng mga pangunahing serbisyo ng publiko sa mga komunidad. Ilan sa mga serbisyong hatid ay ang medical consultation, information drive, libreng gupit, feeding program at iba pa.
Ang magandang balita ay hatid ni Patrolwoman Maria Ela Garcia. Matagumpay na isinagawa ang 2 araw na RCSP Field Immersion Servisyo Caravan sa Barangay Dumagas at Barangay Bawian, Bolinay, Abra. Sa pangunguna ng LGU Bolinay, katuwang ang Abra PPO, Bolinay MPS, 2nd PMFC at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nito lamang 11 at 12 ng Mayo taong kasalukuyan. Dinaluhan ito ng mga tauhan ng Abra PPO sa pamumuno ni Police Captain Mary Jane M. Turqueza, Deputy Chief Picadu, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director. Dumalo rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng AFP, DOH, DOLE, DTI, NCIP, TESDA Abra, DOST, DA, DICT, PhilHealth at iba pang stakeholders upang mag-atid ng serbisyo sa komunidad. Tampok sa nasabing programa ang pagbibigay ng Police Clearance Processing, Feeding Program, libreng gupit, free medical consultation, animal health program, pamamahagi ng mga binhi, delayed registration at iba pa na labis na ikinatuwa ng mga residente. Nagbigay rin ng mensahe sina Honorable Mayor Ronald S. Balauas at Honorable Vice Mayor Benipas Balauas habang iprinisinta ni na LGOO Elizabeth B. Layugan at Provincial Director Christopher Dave Alvarez ng DILG Abra ang overview ng RCSP Servisyo Caravan. Sa naturang aktibidad ay iginawad din sa bayan ng Bolinay ang Child Friendly Municipality Award mula sa NCIP. Samantala, hinikayat naman ni Police Captain Turqueza ang suporta ng mamamayan sa mga programa ng kapulisan at tiniyak ang patuloy na paglilingkod ng PNP sa komunidad. Bahagi rin ng aktibidad ang ugnayan sa barangay workshop kung saan nailahad ng iba't ibang sektor ang kanilang mga suliranin at mungkahi para sa agarang aksyon at solusyon. Nagtapos ang 2 araw na aktibidad ng matagumpay at naging makabuluhan sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagtutulungan at mas pinaigting na ugnayan ng pamahalaan at mamamayan para sa patuloy na kaunlaran at kapayapaan ng komunidad na nagpapatunay na ang PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ela Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Pinangunahan ni Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV, Regional Director ng Police Regional Office 13, ang isinagawang coordination meeting hinggil sa pinakauling updates at security preparations para sa nanalapit na 2026 Palarong Pambansa na ginanap sa Agusan del Sur Police Provincial Office sa Barangay Patinay, Prosperidad. Ibabalita yan ni Police Staff Sergeant Irish Joy Laureto. Pinangunahan ni Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV, Regional Director ng Police Regional Office 13, ang coordination meeting kaugnay sa mga updates sa 2026 Palarong Pambansa sa Security Command Center ng Agusan del Sur Police Provincial Office sa Barangay Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Dumalo sa nasabing pulong ang mga Chief of Police at Provincial Commanders upang talakayin ang pinakabagong mga kaganapan at paghahanda sa seguridad para sa nalalapit na Palarong Pambansa. Patuloy na pinapaigting ng PRO 13 ang kanilang mga hakbang sa seguridad at koordinasyon upang matiyak ang ligtas, maayos at matagumpay na pagsasagawa ng palaro habang nagbibigay ng ligtas at magiliw na kapaligiran para sa lahat ng kalahok, panauhin at manonood. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Iris Joy Laureto, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Laureto. Mabilis na rumusponde ang mga tauhan ng Regional Maritime Unit 5 matapos makatanggap ng ulat hinggil sa isang mangisdang nawalan ng malay habang nasa karagatan. Sa pamamagitan ng maagap na aksyon ng kapulisan,
na ihatid ang mangingisda sa pinakamalapit na pagamutan para sa agarang medikal na atensyon. Yan ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant Hanitria Abad. Isang mangingisdang coin catcher o mas kilala sa tawag na puro paulog ang agarang tinulungan ng mga tauhan ng Regional Maritime Unit 5 matapos mawala ng malay habang nasa karagatan sa bayan ng Matnog, Sorsogon. Agad na rumisponde ang mga personahe ng RMU 5 Matnog Port Detail Team nang lapitan sila ng isang bangkang may sakay na lalaking nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Kinilala ang biktima na si Eddie Boy Gabelo, 38 taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Tabunan, Matnog, Sorsogon. Batay sa impormasyon, naghahanap umano si Gabelo ng 20 pesos na inihagis ng isang pasahero ng barko nang siya ay matinik ng isang lionfish o mas kilala bilang mamrok. Ang naturang isda ay may kamandag na maaaring magdulot ng matinding pananakit, pamamaga at iba pang sintomas tulad ng pagsusuka, bagamat bihira itong maging sanhi ng pagkamatay ng tao. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga kapulisan, agad na naihatid ang biktima sa ospital upang mabigyan ng kaukulang lunas. Habang po kami nagpapatrolya, mayroon po kami narinig na sumisigaw at humihingi ng tulong. At agaran po namin pinuntahan. Naroon si tatay na nakahandusay at unconscious. Agaran po namin binuhat si tatay at dinala po namin sa pinakamalapit na pagamutan para sa kanyang pangunang lunas. Kami po sa PNP Maritime, handa po kaming tumukon anumang oras ang pangangailangan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Gabelo sa mga tauhan ng RMU 5 dahil sa maagat na pagresponde at tulong na kanyang natanggap. Muling pinatunayan ng Regional Maritime Unit 5 sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Carl Omar H. Afiel ang dedikasyon sa paglilingkod sa mamamayan sa ilalim ng kanilang mantra na bagong PNP sa bagong Pilipinas, serbisyong tapat at nararamdaman. Mula dito sa Regional Maritime Unit 5, ako ang inyong PNN correspondent, Staff Sergeant Irene Hanitria Abad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Abad. Sa mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad ng Manila Police District, inilabas ang kanilang weekly accomplishment mula May 3 hanggang May 9, 2026. Ang naturang accomplishment ay bunga ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at mas aktibong presensya ng pulisya sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ang buong detalye ng report ay mula kay Police Staff Sergeant Morpon. Narito ang ulat ng mga naging operasyon at accomplishment ng Manila Police District. Kampanya laban sa ilegal na droga. 20 operasyon ang naisagawa kung saan 31 individual ang naaresto. Tinatayang aabot sa 866,612 pisong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam ng mga otoridad. Samantala, sa operasyon laban sa mga wanted person, matagumpay na naipatupad ang 100 at 9 na warrant of arrest na nagresulta sa pagkakaaresto ng kaparehong bilang ng mga personalidad. Sa kampanya kontra iligal na sugal, 66 na operasyon ang isinagawa kung saan 153 individual ang naaresto. Umabot naman sa 28,561 piso ang kabuuang halaga ng perang nakumpiska. Kaugnay naman sa kampanya kontra iligal na baril o loose firearms, 32 baril ang nakumpiska, habang 32 katao rin ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon. Sa pagpapatupad ng mga ordinansa ng lungsod, umabot sa 8,852 violators ang nahuli dahil sa iba't ibang paglabag sa umiiral na ordinansa ng lungsod. Patuloy rin ang pagsasagawa ng rescue operations ng mga otoridad sa 371 operasyon, 1,277 minor de edad ang nasagip. Mula dito sa Manila Police District, ako si Police Staff Sergeant Lionel Morpon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Morpon. Arestado ang isang rank number 3 regional most wanted person ng Bicol Region na may kasong 3 counts ng murder na isa ring miyembro ng Communist Terrorist Group sa Jolo Enforcement Operation
ng mga otoridad sa Kataingan, Masbate. Police Corporal Danet Albas sa balita. Isang regional most wanted person sa Bicol Region ang naaresto sa isinagawang joint law enforcement operation sa bayan ng Katayngan, Masbate nitong May 11, 2026. Kinilala ang nadakip na si alias Ramon na sa hustong gulang, magsasaka at residente ng bayan ng Palanas, Masbate. Siya ang rank number 2 regional most wanted person at nahaharap sa 3 kaso ng murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code at isa ding miyembro ng Communist Terrorist Group. Ayon sa ulat, naaresto ang akusado bandang 1:00 ng hapon sa Sitio Tiwasan, Barangay Nadawisan, Katayngan, Masbate sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Teofilo Baroga Tambago ng Regional Trial Court Branch 46, Masbate City noong November 20, 2025, kung saan walang piyansang inirekomenda para sa kaso. Pinangunahan ng Masbate 2nd Provincial Mobile Force Company sa ilalim ni Police Lieutenant Colonel Freddy C. Herry ang operasyon katuwang ang Katayngan MPS, Philippine Army, Special Action Force, PIU at RIU-5 PIT. Ang matagumpay na pagkakaresto sa rank number 2 regional most wanted person na isang CCG member ay bunga ng masusing intelligence monitoring, mahusay na koordinasyon at matibay na pagtutulungan ng iba't ibang law enforcement units. Patuloy naman ang paalala ng Masbate Police Provincial Office na pag-iigtingin nila ang kampanya laban sa mga wanted person upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Masbate. Ako po si Police Corporal Danet R. Alba, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.